Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po. Nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kabayan. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Magumpisa na po tayo mga tambay. Ito po mga tambay, grabe. Isa na naman pong anomalya mga tambay. Halos lahat naman po ng ahensya sa ating gobyerno ay talamak po talaga umano ang korupsyon. Hindi po ba? Katulad po ng Bureau of Customs, pinangalanan po ng Estados Unidos yan. Grabe korupsyon dyan. At ngayon naman po, BIR naman po. BIR naman mga tambay. Grabe, di ba? Hindi pa tayo natatapos sa DPWH. Mga bayan, ngayon naman po, BIR. Mga bayan, lahat po, 3 taon po tayong dinala sa systematic na korupsyon. 3 taon mahigit. Grabe po ang pinagagawa po nila sa pera natin. Kaya po mga tambay, nagtataka lang po tayo, bakit po hanggang ngayon, tulog pa rin ang men in uniform sa korupsyon na ginagawa po ng administrasyon po ngayon. Unbelievable, only in the Philippines. Mga kababayan, iba na po ang kanilang pinaglilingkuran. Pakinggan po natin mga tambay ito pong balita at komentuhan po natin ang grabing talamak din po na korupsyon sa BIR. Kung inakala ng marami na malakihan na ang kickback sa flood control scandal, nabunyag sa Senado ngayon na mas malala pala ang sinasabing bulsahan sa LOA scam sa BIR. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa Blue Ribbon hearings, nabunyag na abot ng hanggang 25% ang kickback ng mga opisyal ng gobyernong isinasangkot sa flood control scandal. Pero sabi ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, wala yan sa kalingkingan ng kickback ng ilang tiwaling opisyal ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Suot ang kanyang tinawag na bantay buhaya glasses, tiniyak na hindi makalulusot sa kanyang paningin ang mga ganitong katiwalian. Nakakalungkot. Sana hindi naman sinasabi ko, pero sana mas malaki man lang yung pinapasok sa gobyerno eh. Kumurot man lang ng konti, baliktad eh. 70% ang dinadakma, 30% lang ang pinapasok sa gobyerno. Dahil ito sa pinatupad na Letter of Authority para mabulatlat ng BIR ang libro ng mga kumpanya na may questionabling obligasyon sa buwis. Nagamitan niya ito sa mali at lalong sinamantala simula noong nakaraang taon. Hindi lang mga Filipino companies ang apektado dahil maging ang European Business Chamber niya ay nagrereklamo na rin. Ang dati anyang target collection mula sa LOA na 6 billion pesos, umabot lang ng higit 2.3 billion ang pumasok sa kaban ng bayan. At ang 70% na dapat ay kasama sa koleksyon ng gobyerno, naibulsa na ng iilan. Tumugon naman agad ang Finance Department at BIR sa LOA issue at sinuspinde ang lahat ng field audit at related operations ng BIR. Giit ng Finance Chief, seryoso ang kanilang ahensya sa pagprotekta ng mga taxpayer at kanilang susuriin ang kanilang mga polisiya para hindi ito maabuso, bagay na suportado ng mambabatas. All I can do was just inform the new BIR commissioner about this issue na sana gawa niya ng paraan, which I would like to thank him that he took action right away, no, upon hearing for senators complain about this on the floor. So ilagay lang muna siguro maging consistent sa policy na hindi alam kung ano yung hirap dumiskarte kung madaling dumiskarte kung wala talaga yung clear cut policies about it, no. Pag ba nakaraan na yung mga nakaraang years ba, yung nakaraang taon ba na cleared na, pwede pang buksan. Ngayon nangyayari ganun, binubuksan pa rin kahit na cleared na. Kahapon, inihain na ni Senator Erwin Tulfo ang Senate Resolution number 180 na humihiling sa Blue Ribbon Committee na magsagawa ng investigasyon sa isyu ng LOA ng BIR at ang korupsyong bumabalot dito sa nakalipas na pamunuan. Umaasa si Ejercito na may Tingnan niyo po. Grabe, no? Pati po sa nakalipas daw pong pamunuan, mga tambay, iba. Isasangkot na naman po siyempre ang mga Duterte. Hindi po pwedeng mawala ang Duterte. Talamak ang korupsyon po sa kanila ngayon. Kailangan po idamay ang mga Duterte. Samantalang sa panahon ng Duterte, halos nagamit po ang buwis dahil napakarami pong build. Pati nga Manila Bay nalinis, pati Ilog Pasig, pati Boracay nalinis. At napakaraming nagawang airport, napakaraming nagawang tulay at pantalan at mga
mga karsada, mga right of way na bayaran. Hindi po ba? Ibang klase itong mga taong ito. Samantalang sa kanila, mag-aapat na taon, puro corruption ng issue. Nasa kanila lahat ang pera ng taong bayan, trillion-trillion, billion-billion. Tapos, sa mga Duterte pa rin nila itutumbukin. Grabe, no? Grabe. Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang BIR sa ang Bureau of Customs, nakukuhanan po ng malaking buwis yan. Nagagamit po yan. Lalo-lalo po sa mga programa ng gobyerno. At nagamit din po yan nung pandemya. Di ba? Nung nagkaroon ng pandemya, lahat po ng buwis ay nagamit po sa atin nung pandemya. Pero ngayon, grabe. Kasi po lahat po ngayon magnanakaw halos eh. Napakalaking porsyento po kasi ngayon ang magnanakaw. Mapakalaking porsyento po ng mga senador magnanakaw umano. Napakalaking porsyento po ng mga congressman magnanakaw umano. Ganon din po ang napakalaking porsyento sa LGUs. Napakalaking porsyento rin po ng gabinete, mga sekretaris at lahat po ng ahensya ng gobyerno ay napakalaking porsyento po na mga magnanakaw din po umano. At syempre po, magpapadaig po ba dyan ang Malacanang? Hindi po ba? Yun mismo ang commander-in-chief, ang may accountability. Sino po ba ang may hawak ng bureau po, ito pong National Bureau of ito pong BIR. Sino po ang may hawak ng BIR? Sige nga. Sino po may hawak ng mga ahensya na yan? Katulad po ng Bureau of Customs. Ang BIR sa ating mga buwis. Sino po may hawak? Di po ba Pangulo? Siya po may hawak niyan eh. Di ba? Katulad po ng DPWH. Di ba? DSWD. At ang DA, di ba? Hawak po halos lahat eh. Commander-in-chief po ang may hawak niyan. At ngayon, kung talamak po ang korupsyon dyan at 70% ang halos nakukuha sa pera dyan sa BIR at naibubulsa lang ayon kay JB Ejercito, kay Senator JB, sino po? Sino po ang ulo? Maglalakas loob po ba yung mga tao na yan sa BIR? Na manghulimbat ng 70% sa buwis at 30% na lang halos ang napupunta po sa ating kaban. Sige nga, 70% ang naibubulsa. Maglalakas loob po ba yan? Kung wala pong basbas yan o utos sa taas umano. Di po ba? 3 taon na po nilang mahigit ginagawa yan, mga kabayan, at lumala ng lumala. BIR pa lang yan. Paano pa yung custom na mismo ang Amerika ang nagpangalan na grabe rin po ang korupsyon dyan sa Bureau of Customs. Kaya nga po halos lahat ng ahensya ngayon, magmula po nung bumalik sila sa kapangyarihan, grabe po ang nakawan. Mga timawa po talaga sila. Mga walang puso't kaluluwa na pagdating po sa pagnanakaw ang mga hayop na ito umano. Kaya po napakahirap po ng magiging trabaho po ni BP Sara pagka siya na po ang presidente ng bansa. Dahil lahat po ng sangay ng gobyerno, pati po ang institusyon ng Kongreso at Senado, ang House of Representatives at Senate ay involved sa korupsyong napakalaki. Ganon din po ang institusyon ng kapulisan at ang ating mga men in uniform, AFP, ay nasasangkot din po sa anomalya ng korupsyon umano. Grabe. 'Di ba? Pati nga po ang PCG, yung ating pandagat, 'di ba? Nasasangkot din po mga tambay. 'Di po ba? Grabe. Halos lahat na po nasasangkot. Kaya nga po pag naging presidente si BP Sara, grabe ang gagawin pong investigasyon. Grabe po. Halos buong gobyerno po ay sangkot po sa anomalya ng korupsyon. Grabe, kalaki, kalawak, systematic po. At halos po pinagkukunan talaga nila ng pera. Lahat po yata ng ahensya ng gobyerno ay pinagkukunan talaga pala nila umano ng isang damukal na pera. Ibang klase po kasasama ng mga taong ito. Systematic po. Kaya nga lang po mga bayan, hindi naman po tayo makakakita ngayon ng tunay na hustisya dito sa malawakang korupsyon. Ang tanging pag-asa lang po natin ay makabalik po sa kapangyarihan ang mga Duterte.
doon po tayo magkakaroon po ng hustisya sa pagnanakaw na ginawa nila. Pero ngayon, pagtatakpan lang po nila yan. At idadivert lang po nila, ang issue. Katulad po ng tulpo. Nakita nyo po ang mga tulpo. Humihingi po ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee para po maimbestigahan yung nakarang administrasyon diyan po sa BIR. Ganyan po kawawalang hiya ang mga taong yan umano. Grabe po. Grabe. Kung sino yung walang nagagawa, siya pang nagbibintang. Mga kabayan, ang napaggagawa lang naman nila ay puro sila sangkot sa pagnanakaw at isang damukal na korupsyon. Sila pa ngayon yung napakahusay magbintang doon sa mga nanungkulan na katulad ni dating Pangulong Duterte na isang damukal ang nagawa sa bayan. Hindi po ba? Samantalang sila, ang tanging maipagmamalaki lang, yung gumagamit ka ng pulburon at sangkot ka sa isang damukal na korupsyon sa bansa. Yan lang po ang tanging maipagmamalaki nila, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo mga kabayan. Ingat po. At syempre po yung panalangin at dalangin po natin sa ating pong buong sambayanan, sa ating po at sa buong pamilya po ng pamilya Duterte, sa ating Vice President, sa dating Pangulong Duterte, na lahat po tayo ay maingatan po sa kapahamakan. At ganun din po, madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal po natin. At syempre po, yung dasal din po natin sa ating bansa na sana po mawakasan na po ang mga kademonyohan at kawalanghiyaan po nila. At syempre po ay matapos na po sa lalong mabilis ang pinagagawa po nilang kasamaan sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal. At ganun din po mga tambay, doble ingat po tayo at maraming salamat po. Paalam po muna. Bye-bye.